Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. At ngayong araw po ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral mula sa mga aral mula sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa taon ng pang-anim na taon ng Hijri o yung paghijrah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, ay nangyari ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nanaginip. Nakita niya sa kanyang panaginip na siya ay nag-umrah, nagsagawa ng umrah, kasama niya ang kanyang mga kasamahan, at pagkatapos sila ay nagpagupit, pagkatapos nilang magsagawa ng umrah. Ito ay ikinuwento ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan, at napakasaya ng mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil matagal na silang hindi nakakapunta sa tinatawag na Makkah at hindi sila nakapagsagawa ng tawaf sa Kaaba. At ito ay dinadakila ng mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sa paglalakbay na ito, inutusan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga kasamahan na sila ay mag-prepared ng kanilang paglalakbay papunta sa tinatawag na Makkah upang magsagawa ng umrah. At sa mga panahong ito, ang napili na makakasama sa kanilang mga asawa ay si Salama. Sila ay naglakbay kasama ng kanilang mga kasamahan, at nung sila ay dumating sa lugar na Ash-Shumaysi. Ash-Shumaysi ay ito yung pagitan ng Jeddah at saka ng Makkah, sa tinatawag na lugar na Al-Hudaybiyah. Ito yung sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay tinatawag na Al-Hudaybiyah, na ngayon ay tinawag na Ash-Shumaysi ayon kay Sheikh Uthman Al-Khamis hafidahullah. Nung dumating sila sa lugar na ito, ay tumigil at umupo ang kamelyo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ng mga tao na khala'atil qaswa. Ibig sabihin ay tumigil siya. Yung tinatawag na kamelyo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay umupo at tinatawag na hindi na naglalakad. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ma khala'atil qaswa wa ma dhaka laha bi khuluq. Hindi niya kaugalian na siya ay tumitigil, maliban sa kung siya ay patigilin sa kanyang paglalakad. Siya ay itong tinatawag na kaswa. Ito yung pangalan ng kamelyo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito sinabi niya, walakin habasaha habisul fil. Ngunit siya ay pinigilan, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit ang dahilan ng kanyang pagtigil ay siya ay pinigilan ng pumigil sa tinatawag na alfil, yung mga elepante. At yung mga elepante na ito yung kwento na kung saan sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, bago pa siya ipanganak, kaya tinawag na taon ng elepante, ay mayroong isang pinuno, isang hari na ang kanyang pangalan ay si Abraham. Naikwento natin ito sa pinakaunang kwento natin, na kung saan dahil sa kanyang galit doon sa tinatawag na dumumi sa kanyang ipinatayo na simbahan, na isang Arabo ay gusto niyang sirain ang Kaaba. Ngunit nung sila ay papunta na sa Kaaba at para sirain ang tinatawag na Kaaba, ay yung mga elepante na ito, na malaking elepante na kung saan ito ang gagamitin nila sa pagsira sa Kaaba, ay sila ay tumigil. At kapag sila ay papunta ng kanan, kaliwa, pabalik, ay sila ay napakabilis. Pero kapag sila ay papunta paharap ng Kaaba, ay sila ay tinatawag na umuupo, kahit anong gawin sa kanila. Kaya itong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin, siya inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na tumigil dito. So dito, mayroong dahilan na kung bakit tumigil ang kamelyo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At nung sila ay tumigil na rito, ay dumating sa kanya ang pamilya, isa sa mga pamilya ng Khuza'ah, kasama rin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga panahon na ito. Iba sa kanyang mga kasamahan ang pamilya rin sa tribo ng Khuza'ah. At kanyang sinabi na
sa mga pamilya Khuza'ah, ganun din kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, na tunay na nalaman, nung nalaman ito ng mga Quraysh na si Propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan ay naglakbay mula Madina papunta ng Makkah para magsagawa ng umrah, ay hindi ito ikinatwa ng mga Quraysh, kaya sila ay nag-ayos ng kanilang mga kawal at ipinadala para pigilan nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagpunta sa tinatawag na Kaaba para magsagawa ng umrah. Dahil nangyari ang labanan sa Badr, nangyari ang labanan sa Uhud, nangyari ang labanan sa yung labanan na Ahzab, ay yung napakalaking labanan din. Itong mga malaking labanan na ito nangyari at marami namatay sa mga Quraysh. Kaya sa mga panahon na ito, ayaw nila na pumasok si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah para magsagawa ng umrah. Dahil kumbaga ay yung sugat ng kanilang pagkamatay ng kanilang mga kamag-anak, mga pamilya, dahil sa nangyaring labanan na ito na sunod-sunod ay hindi pa kumbaga nagagamot at hindi pa nila nakakalimutan. At dahil dito ay sinabi niya na pupunta ako sa kanila, dahil nga sinabi sa kanya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang lalaki na ito na hindi ako pupunta o naparito sa papunta ng Makkah nung sila ay nasa Hudaybiyah, yung lugar na Hudaybiyah na kung saan ito ay tinatawag ngayon na Ash-Shumaisi. Sinabi niya sa tao na ito na hindi ako naparito para makipaglaban. Kaya nga wala siyang dalang marami mga kagamitan. Bagkus yung kagamitan lang naglalakbay. Kung may espada siya, espada lang niya dahil sa kanyang paglalakbay. Hindi nagdala si Propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga kagamitan para sa pakikipaglaban. Kaya sinabi niya na hindi ako naparito para makipaglaban, kundi para lang magsagawa ng umrah. Para lang magsagawa ng umrah. At dahil dito, ay pumunta ang lalaking ito sa mga Quraysh at kanyang sinabi sa mga Quraysh. At pagkatapos, ay isa sa mga Quraysh sa panahon na ito ay pumunta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam para kausapin si Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Urwa bin Mas'ud. Si Urwa bin Mas'ud. Nung siya pumunta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at kinausap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kasunduan, doon sa tinatawag na Hudaybiyah, ay nakita niya yung ipinakita ng mga sahaba na namangha itong si Urwa. Nakita niya yung kanilang pagsunod, pagrespeto, pagmamahal kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, at dahil dito nung siya ay bumalik sa mga Quraysh at nasabi niya na hindi siya pumunta doon para makipaglaban, bagkus siya ay pupunta doon para magsagawa ng umrah. At dahil dito ay kanyang binanggit sa kanyang mga kasamahan ng mga Quraysh na ako ay nakabisita sa mga hari, iba't ibang mga hari, pero hindi ko nakita ang ginagawa ng mga kasamahan ni Propeta o ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang pagsunod, pagmamahal at yung kanilang pagpapakita ng respeto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namangha siya sa ginagawa ng mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na handa silang mamatay para kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil ito ay tinatawag na para kay Allah subhanahu wa ta'ala, para sa pagtatanggol ng kanyang relihiyon. Pagkatapos ay muli pumunta si Mikraz bin Al-Hafs. Pumunta muli siya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, galing din sa mga Quraysh, at noong dumating na siya doon ay dumating si Suhail bin Amr na siya ang nakipagkasundo kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa nangyari na sa kanilang kasunduan ay nung isusulat na itong kasunduan ay nabanggit yung Bismillahirrahmanirrahim, at ito ay hindi ikinatuwa ng mga Quraysh katulad ng nangyari sa kasunduan. Itong si Suhail ay sinabi niya na wag mong isulat ang Ar-Rahman Ar-Rahim. Isulat mo lang na Bismika Allahumma. Bismika Allahumma. Yun ang isa sa ayaw nila na tanggapin na mayroong isang tagapaglikha. Hindi daw nila alam yung Ar-Rahman Ar-Rahim. At sinabi roon yung Muhammadun Rasulullah.
At dito, sinabi nila na yung tinatawag na Muhammadun Rasulullah ay tanggalin mo. Dahil kung kami, sabi nila, kung kami ay naniniwala na ikaw ay sugo ni Allah, hindi tayo magkakaroon ng away o labanan. Dahil kami ay hindi naniniwala sa iyo. At ayon sa riwaya, si Ali bin Abi Talib na siya ang sumusulat doon sa kasunduan, ay sinabi niya na wallahi, hindi ko tatanggalin ang pangalan na o yung katangian ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na Rasulullah. Hindi niya tatanggalin. Hanggang sa nasabi sa ibang riwaya na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nasaan, ituro mo sa akin, at nilagay niya yung kamay niya, at pagkatapos ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagtanggal doon sa Rasulullah. Rasulullah. Sinabi niya na wallahi, kahit na ako ay inyong pasinungalingan, ay tunay na ako ay propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinatanggal ito para sa kasunduan. Ito ay kabilang din sa patunay na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya marunong sumulat at hindi marunong magbasa. Kaya ang nangyari ay nung ituro sa kanya ay siya yung nagtanggal ng katangian na Muhammad Rasulullah. Nakalagay lang ay Muhammad. Okay? So sa kasunduan na ito, isinulat ang kasunduan na ito. At noong isinusulat ang kasunduan na ito, isa sa isinulat ng mga napagkasunduan dito ay kapag mayroong Muslim, nagmuslim mula sa pamilya ng Quraysh na pumunta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay kinakailangan na ibalik ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung naging dahilan din na si Umar bin Khattab ay nagkaroon siya ng tinatawag na katanungan kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. At tinanong niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi ba ikaw ay sugo ni Allah? At hindi ba tama ang ating relihiyon? Bakit yung relihiyon natin ay gagawin natin na napakababa sa kanila? Bakit natin masyadong ipababa ang ating relihiyon? Na maging ang mga nagmumuslim na pupunta sa atin sa Madina ay ibabalik natin. So dito sa mga kasunduan ito ay sinabi sa kanya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na, ya Umar, ako ay sugo ni Allah. At kumbaga ay siya ay hindi niya ginagawa yung ganang sarili lamang niya, kundi ay ito ay may kapahintulutan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Umar bin Khattab ay pumunta naman kay Abu Bakar at kanyang sinabi, yung sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bakit natin ibababa ang ating relihiyon sa mga tao na ito, kung tayo naman ay nasa tamang relihiyon. Ngunit sinabi sa kanya ni Abu Bakr as-Siddiq, ya Umar, siya ay sugo ni Allah. Siya ay sugo ni Allah. Patunay ito na si Abu Bakr as-Siddiq ay kabilang sa tinatawag na pinakamaalam sa mga sahaba at marunong sa kanila, at saka may karunungan, may hikmah. At alam niya na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ginagawa niya ito dahil sa utos sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga kasunduan ito na nangyari sa pagitan ng mga Muslim at pagitan ng mga Quraysh sa Makkah, una-una ay babalik ang mga Muslim at hindi sila makakapasok sa Makkah sa taon na ito. At pagkatapos ay hindi sila magsasagawa ng umrah, bagkus sila ay magsasagawa ng umrah sa susunod na taon. Sa susunod na taon. Kabilang din sa kasunduan nila ay kapag sila ay papasok sa tinatawag na Makkah, ay wala silang madadalang mga gamit na pakikipaglaban maliban sa kanilang tinatawag na gamit na espada lamang. Ganon din na kasama sa kasunduan ay sino man ang nanggaling sa mga Quraysh na nagmuslim ay ibabalik ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at sino man ang mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi obligado, kung siya ay bumalik sa Quraysh, ay hindi obligado sa Quraysh na ibalik nila ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kabilang sa kasunduan ay sino man ang pumasok sa kanilang kasunduan ay kasama sa tinatawag na kasunduan na ito. Sa mga tribo na hindi kasama sa tribo na Quraysh, pwede silang pumasok sa kasunduan ng mga Muslim at ng mga Quraysh. Kabilang din sa kasunduan
ay pananatilihin nila ito, magiging tapat sila sa kasunduan na ito at wala silang lalabagin sa kasunduan at hindi sila magtatraidor, at kabilang din sa kasunduan ay mananatili ang kanilang kasunduan ng 10 taon. 10 taon. Maaring ang iba, kung maisip ng isang tao tulad ng naisip ni Umar radiyallahu anhu, na ito ay hindi maganda sa tinatawag na sa side ng mga Muslim. Dahil hindi sila nakapag-umrah, kapag may nag-Muslim na pupunta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ibabalik niya, at ito ay parang hindi naging maganda sa ibang pananaw ng mga sahaba. Ngunit kung titingnan natin, subhanallah, ang hikmah ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung karunungan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nangyari ay tunay na napakalalim. Kabilang sa mga hikmah, karunungan sa tinatawag na kasunduan na ito, una-una ay ang pagpasok ng mga tao sa Islam ng grupo. Napakarami. Nung nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga Muslim at pagitan ng mga Quraysh, ay maraming nag-Muslim dahil sila ay pumunta, ngayon ay malaya na sila makapunta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi yung mga nakatira sa tinatawag na Makkah, sa ibang mga lugar ito. Ganun din na ang mga tao ay nagkaroon ng kapayapaan, lalo na yung mga Muslim, na maaring sila ay nanganganib ang kanilang buhay dahil sa mga Quraysh. So dahil dito ay nagkaroon ng mas malawakang da'wah dahil nagkaroon ng kasunduan. Kaya ang mga sahaba ay sila ay tinatawag na at ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay mas lumaganap ang Islam, mas nagkaroon sila ng panahon para magsagawa ng da'wah at ipinaparinig nila sa mga hindi mananampalataya ang mensahe ng Islam na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Kabilang din sa mga hikmah karunungan dito ay ang tinatawag na karagdagang iman o pananampalataya ng mga mananampalataya. Dahil ito ay unang-una, ito ay qadr. Ito ay tinatawag na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, tadhana na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay kanyang kagustuhan. At mayroong hikmah, wisdom ang Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang kanyang naisin. At kabilang din dito ay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay mas lumaki ang kanyang panahon na siya ay makapagsagawa ng pagpapahayag ng relihiyong Islam. Gaya na nasabi natin, dahil hindi na siya nakatugon doon sa pakikipaglaban, kundi ngayon ay sa pagpaparating ng relihiyong Islam. Kaya siya ay nagpadala ng mga mensahe, lalo na sa mga hari, sa hari na si Herakl, ganun din sa Kaisar, at sa Najashi, at sa kay Muqawqas. Ito yung mga hari sa panahon na ito na pinadalahan sila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ng iba't ibang mga mensahe na tanggapin nila ang relihiyong Islam, at ganun din na nagparating siya ng tinatawag na mga sahaba, nagpadala siya ng mga sahaba sa iba't ibang mga tribo ng mga Arabo upang iparating sa kanila ang mensahe ng Islam. So dito ay makikita natin din ang mga dahilan, kabilang sa mga dahilan o tinatawag na hikmah sa pagkakaroon ng kasunduan na ito. Kabilang din sa nangyari sa Hudaybiyah, dun sa mga panahon na nandun sila sa Hudaybiyah, ay syempre sila inutusan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam nung pagkatapos ng kasunduan na ito, na sila ay katayin nila yung tinatawag na dala nila ng mga hayop na kanilang kakatayin, at pagkatapos ay sila ay nagpagupit. Sila ay nagpagupit. At ganoon din yung pagsunod nila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganoon din, kabilang sa mga nangyari sa mga panahon na ito ay yung tinatawag na isa sa mga himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa mga panahon na kung saan nandun sila sa Hudaybiyah ay walang tubig, naubos ang tubig. Dahil sa dami ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ng kanilang dami ay 1,500. 1,500 ang dami ng mga sahaba na kasama ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At naubusan sila ng tubig. At si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay meron siyang natitirang tubig na kung saan gagamitin na ito sa kanyang wudu, na ito ay mula sa tinatawag na lalagyan ng tubig
na mula sa gawa sa leader na lalagyan ng tubig. Ang mga sahaba nakita nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong tubig. Kaya nakita niya na sila ay nakatingin sa kanya. At sinabi niya na ano ang nangyari sa inyo? Sinabi ng mga sahaba na, ya Rasulullah, wala nang tubig na mainom at saka may sagawa ng hudu. Pinasok ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kamay doon sa lalagyan ng tubig at lumabas ang tubig sa kanyang mga daliri hanggang sa sinabi ng mga sahaba sa tamang riwaya na halos lahat kami nakapagsagawa ng hudu at nakainom, nabusog at nandun pa yung tubig na kung saan sinabi ng isa sa mga sahaba katulad ng sinabi ni Jabir na nagtanong si Jabir, ilan ang bilang nyo? Sabi ng isa sa mga sahaba na kung kami ay umabot pa ng mahigit 100,000 ay magkakasya sa amin ang tubig ngayon. Pero ang kanilang dami doon sa mga panahon na ito ay 1,500 at nagkasya sa kanila ang tubig na maliit dahil sa pagiging biyaya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay himala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga aral na mapupulot natin dito ay unang-una yung tinatawag na mga himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil siya ay propeta na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya alam yung mga mangyayari sa tinatawag na kasalukuyan. Ngunit siya ay may tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala kaya siya pa rin ay nagsagawa ng umrah. At kabilang sa mga aral na mapupulot natin dito sa nangyari sa Hudaybiyah ay may mga bagay na maaaring ito ay kamuhian natin pero ito pala ay makakabuti sa atin. Nagkaroon ng kapayapaan at mas lalong nakapagsagawa ng pagpapahayag ng relihiyong Islam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nangyari ang tinatawag na kasunduan sa Hudaybiyah. Kabilang din sa nangyari, nung umuwi ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nangyari yung labanan sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo. Okay. Dito, bakit ito yung tinatawag na sa Khaybar? Okay. Ito yung labanan sa Khaybar. Ang labanan sa Khaybar, ang pangyari sa labanan ng Khaybar ay karamihan na mga nakatira dito sa Khaybar ay mga Hudyo at kilala sila sa pagtatraidor. Sila ay nakikipagtulungan sa ibang mga Hudyo at nakipagtulungan sa pagtraidor kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at mga taga-Madina. Dahil dito ay ibinabasa kanya ang talata na kung saan ay inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na pumunta at makipaglaban dito sa mga Hudyo sa Khaybar. At pagkaraan ng ilang buwan ay pumunta si Propeta sallallahu alaihi wasallam nung ibabasa kanya itong aya na sa surah Al-Fath. At pagkatapos pumasok sila sa tinatawag na Khaybar at natakot itong mga Hudyo sa Khaybar at wala masyadong nangyaring labanan dahil natakot ang mga taga Khaybar, nanalo ang mga Muslim mula sa Khaybar at nakuha nila ang halos kayamanan ng mga tao sa Khaybar. At dahil dito, isa sa mga nangyari dito sa panahon ng Khaybar ay merong isang Hudyo. Merong isang Hudyo na ang kanyang pangalan ay si Zainab bint al-Harith, isa sa mga Hudyo sa Khaybar. Siya ay naglagay ng tinatawag na lason, doon sa tinatawag na pagkain na ipapakain niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito'y pinakain niya, nirigalo niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at nung kinain na ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsalita yung karne na sinabi niya na ako ay nilagyan ng lason at ang mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nakakain doon sa lason ay namatay agad. Ngunit si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya namatay. Hindi nakaapekto sa kanya sa mga panahon na ito yung tinatawag na lason. Dahil siya pinangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At isa ito sa himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagsalita yung tinatawag na karne na sinabi niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na ako ay mayroong lason. Pero si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakakain na. At dahil dito
ay kabilang ito sa himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan mga ilang taon ito ay pagkatapos ng pangyayaring ito, mga ilang taon pa ay saka namatay si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa ikinamatay niya ay yung tinatawag na dahil sa kanyang katandaan siya ay nagkasakit. At kabilang dito ay nararamdaman pa rin niya itong nabanggit sa hadith ng ating mga ulama, yung epekto ng tinatawag na lason sa kanya. Pero hindi niya ito ikinamatay dahil sa tinatawag na ito ay himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa mga panahon na ito, yung mga kasama niya namatay na, pero si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi buhay na buhay dahil siya pinangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. May nangyari din na labanan na kung saan kabilang sa mga pagkatapos ng labanan sa Khaybar ay mayroong mga Arabo, iba mga tribo ng Arabo na sila nagtipon-tipon at pumunta sa kanila si Propeta sallallahu alaihi wasallam para makipaglaban sa kanila. Then narinig niya na sila ay gustong makipaglaban kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at kabilang sa nangyari dito nung dumating sila sa Riqa, isang lugar ay kung saan nagpahinga ang mga sahaba kasama si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ay tinatawag na pumunta doon sa isang puno, siya ay sumandal at natulog. At mayroong isang mushrik, isang hindi mananampalataya, kinuha niya ang espada ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagising si Propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, dala-dala niya yung espada ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya na, sino ang pipigil sa akin ngayon para patayin ka? Papatayin na si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nakangiti. Sabi niya na, naalala niya yung aya na, wallahu ya'simuka minan nas. Ikaw, pangangalagaan namin mula sa kasama ng mga tao. Kasi sinabi niya, si Allah ang mangangalaga sa akin, sa iyong masamang balak. Kaya natapon ang espada. At ngayon, pinulot ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi na ngayon ay, sino ngayon ang pipigil din sa akin kung ikaw ay papatayin ko? Sinabi niyan ang iyong kabutihan. At pagkatapos sinabi niya, atashhadu an la ilaha illallah. Ikaw ba ay tinatawag na sasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah? Sinabi niya na hindi. Ngunit ipapangako ko sa iyo na hindi ako sasama, bibilang sa mga tao na kumakalaban sa iyo o nakikipaglaban sa iyo. At pinakawalan siya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil tunay na ang hangarin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang gusto ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nandoon yung kanyang awa, habag sa mga tao, sa kanyang ummah, na sila ay tanggapin nila ang relihiyong Islam, magabayan sila sa Islam upang sila ay makapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpapatawad, dahil ang hangarin niya hindi ang pagpatay sa mga tao, kundi hangarin niya ay ang gabay ng mga tao. Kaya hinayaan siya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sa pang-7 taon ng Hijri ay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nag-umrah kasama ng kanyang mga kasamahan at marami ding sumama na ibang mga sahaba na hindi nakasama doon sa kasunduan sa Hudaybiyah. At siya ay nagdala ng ibang mga sahaba at nagdala ng mga kagamitan sa pakikipaglaban. Pero nung sila ay papasok na sa Makkah, ay pinaiwan niya doon yung kanyang mga kasamahan na kung saan sila ay nilagay doon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil alam niya na maaari magtraidor ang mga Quraysh, kaya nagdala siya ng doon, pero sa labas siya ng Makkah, hindi sa loob. At dahil may kasunduan sila. At kabilang sa mapupulot natin na aral dito, ay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay tunay na kahit sa mga hindi Muslim, ay tumutupad siya sa mga kanila na pagkasunduan. Kaya kabilang doon, yung kasunduan nila na si Abu Jandal, doon sa pangyayari na yon, na isinusulat yung kasunduan, ay dumating ito si Abu Jandal na nagmuslim, na siya ay may kadena sa kamay at saka sa paa dahil itinali siya o tinalian siya ng kanyang tatay dahil gusto niya na maghijra, gusto niya nang pumunta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit nung dumating ang tao na ito at sinabi sa kanya ni Suhail na ito yung una anong nakalagay sa kasunduan. Ang kasunduan ay kung mayroong Muslim na galing Makkah na pumunta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ibabalik niya. Kaya si Abu Jandal ay walang nagawa si Propeta sallallahu alaihi wasallam kundi ito ibalik niya. Dahil merong kasunduan. Merong kasunduan. Ganun din itong kasunduan na hindi sila magdadala ng mga kagamitan doon sa loob ng Makkah.
ng kagamitan na pakikipaglaban. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya pa rin ay nanatili sa kasunduan, pero siya ay hindi nagbigay ng kumpiyansa. Kaya nagdala siya ng mga kagamitan at mga kasamahan niya mga sahaba upang mapangalagaan si propeta sallallahu alaihi wasallam at ganoon din ang kanyang mga kasama. Pero hindi ito pinapasok sa Makkah dahil yun ay kapag pinapasok niya doon ay lalabag sa kasunduan. Si propeta sallallahu alaihi wasallam kilala sa kanyang pagiging tapat, kilala sa kanyang pagtupad sa kasunduan. Kaya kabilang lamang ito sa katangian ni propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan naalala ko yung sumulat ng mga libro ng mga hindi Muslim na sabi niya ay isinulat niya sa pinaka-10 na mga tao 100 na pinaka-maimpluwensya ng mga tao sa buong mundo. Ang pinakauna na isinulat niya ay si propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala tayong makikita na katulad ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung titingnan natin ang Islam, sa katangian ng Islam, doon natin makikita sa pamumuhay ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Paano siya nakitungo? Paano siya nakitungo sa kanyang mga kasamahan? Paano siya nakitungo maging sa kanyang mga kalaban? Paano yung kanyang pagkasundo sa kanila na naging dahilan ng maraming pagmumuslim ng mga ibang mga hindi pa nagmuslim sa panahon na yun dahil sa nakita nila ang kabutihan at yung mga kabutihan na nandoon kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ng umrah ni propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil binigyan lamang sila ng 3 araw, sila ay bumalik at pagkatapos ng tinatawag na umrah na ito, ay isa ito sa mga mangyayari na kung saan pagkatapos ay nagda'wah si propeta sallallahu alaihi wasallam, nagpahayag siya ng mensahe sa iba't ibang mga lugar. Dahil ang tunay ng hangarin ni propeta sallallahu alaihi wasallam hindi pakikipaglaban, kundi ang iparating sa mga tao ang mensahe ng Islam. Kaya makikita natin na mayroong isang Hudyo sa isang kwento, isang batang Hudyo na kung saan nagkasakit at dinalaw siya ni propeta sallallahu alaihi wasallam. At noong ito ay naghihingalo na, ay sinabi niya na sabihin mong la ilaha illallah para ikaw ay makaligtas. At tumingin ang bata na ito na Hudyo sa kanyang tatay. At sinabi ng kanyang tatay, Ate, Abul Qasim, sundin mo si Abul Qasim. Maging sila na mga Hudyo, alam nila na tama ang relihiyon ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero minsan dahil sa pagmamalaki, nagiging dahilan ng pagsuway ng tao. Dahil dito sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam na alhamdulillahi alladhi anqada anin nar. O kamakala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ako ay pumupuri, nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil ako ang naging dahilan na siya ay naligtas mula sa impyerno papunta ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinakahangarin ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya tayo, kapag nakita tayo ng mga hindi nagsasala, pag nakita tayo ng mga tao na lumalabag sa Islam o yung mga hindi Muslim, ang una na dapat na pumasok sa puso natin ay awa sa kanila na sila ay nasa kaligawan. Yung awa na sila ay sana ay tanggapin nila ang relihiyong Islam para makapasok sila sa paraiso ni Allah. Yung mga tao na hindi nagsasala, magkaroon tayo ng awa sa kanila na ya Allah sila ay tanggapin nila ang turo ng Islam, sila ay magsagawa ng sala dahil kung hindi sila ay paparusahan ni Allah. Yun ang nandun kay propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan dapat na ito ay maramdaman din natin. Kapag tayo nakakita ng mga tao na sumusuway kay Allah, maramdaman natin yung awa sa kanila at tayo ay sikapin natin ang makakaya natin na tayo ay maiparating natin sa kanila ang mensahe ng Islam. Yun ang pinaka-obligasyon ng isang Muslim. Maiparating natin sa kanila sa abot na makakaya natin ang tamang relihiyon, ang tamang pagsunod at ganun din ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay gatipalan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, nakapulo tayo ng aral sa mga kwento ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Sa lahat po muli na bumati sa inyo ng assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.